Ngayon naman ay tutuloy ko po yung natapos ni Ma'am Annalyn. So, ang next po dito is ang what is coefficient of variation as a measure of relative dispersion at yung absolute dispersion. So, yung coefficient of variation, ito yung bilang sukat ng relative dispersion. So, pinapakita dito sa coefficient kung gaano nga ba kalaki ang pagkakaiba-iba ng mga datos kaugnay sa kanilang mean o yung tinatawag nating average. So, ibig sabihin, sinusukat nito ang relative o paghambing na pagkalat ng datos. At yung absolute dispersion naman, ito naman yung tumutukoy sa actual o tiyak na sukat ng pagkalat ng datos gamit ang parehong unit ng mga original na bilang. So dito sa absolute dispersion, nakapaloob yung range na kung saan ito yung pagkakaiba ng pinakamataas at pinakamababang halaga. At ang next naman ay yung standard deviation. Ito naman kung gaano kalayo sa average ang mga datos. At yung last ay yung quartile deviation. Ito yung pagkakaiba ng mga quartile o gitnang bahagi ng datos. Alam naman natin kung anong ibig sabihin ng quartile. So, may halimbawa tayo dito sa example 1 na kung saan yung standard deviation niya ay 10 at yung science naman ay maaaring ma-standard deviation na 5. So, ang tanong dito ay maaari ba natin sabihin na ang may SD na 10 ay doble ng variability kumpara sa may SD na 5. So, hindi agad natin masabi na doble ang pagkalat ng datos sa mathematics kaysa sa science kahit mas mataas ang standard deviation nito. Bakit? Dahil ang standard deviation ito ay isang absolute measure. Kaya ibig sabihin nakadepende ito sa unit at mean ng data. Kung magkaiba ang average o yung tatawag nating mean ng dalawang asignatura, hindi patas ang direktang paghahambing gamit lang ang SD. So, kaya dapat gamitin pa rin natin yung coefficient of variation o yung tatawag nating CV o ito yung isang relative measure para makumpara ng patas ang pagkalat ng dalawang set ng data. So, dito ay makikita natin yung math scores o yung mean ay 80, standard deviation equals 10. Sa science naman ay mean equals 40, standard deviation equals 5. So, yung magiging formula natin dito ay coefficient of variation equals SD over mean times 100. So, yung sa math, nakuha natin yung 10 over 80 times 100 ay 12.5%. At yung science naman ay 5 over 40 times 100 equals 12.5%. So, parehong antas ng pagkakaiba o variability ang dalawang asignatura kahit magkaiba ang SD dahil pareho ang kanilang CV o yung coefficient of variation. Dito naman sa pangalawa, parang ganun lang din naman yung ginawa natin sa example number 1. Pero dito is hindi pwedeng ikumpara ng direkta ang dalawang standard deviation kung magkaiba ang unit ng sukat. So, yung 8 meters ay sukat ng haba o distansya. Samantalang ang 15 pesos, ito yung sukat ng halaga ng pera. So, dito naman sa absolute dispersion, maaari lamang ikumpara ang mga datos na may magkaparehong unit. Halimbawa, pareho sila ng metro o parehong piso. Tapos yung coefficient of variation o yung tatawag nating CV, ito yung sukat ng relative dispersion. So, ito yung sasabi ko kanina na pagkakaiba-iba ng datos kahit magkaibang unit o sukat. So, dito sa larawang ito, makikita natin yung formula na kung saan ang coefficient of variation or CV equals standard deviation over mean times 100. Yung nasa example natin, sa example 1 at 2 ay ganyan po yung formula kaya nakuha natin yung sagot na yon. So, doon nga ay makikita nga natin na mas mataas ang 25% o yung math, kaya mas variable o kalat ang score sa mathematics. So, dito naman sa na-total natin is mas mababa ang 10% o yung science, kaya mas consistent ang scores ng mga estudyante sa science.
dito naman sa larawan na ito yung pagkwenta ng coefficient of variation. So dito yung average o yung mean na marka sa mathematics ay 40 at ang standard deviation natin dyan ay 10. So yung hinahanap po natin ay yung CV. Na mali lang po ng typo, wala pong iyon. CV lang po yan. So yung dito ay yung coefficient of variation ay gumamit upang mas makita kung gaano kalaki ang pagkalat ng datos kumpara sa average. So, halimbawa dito yung ibig sabihin ng 25% CV sa mathematics ay ang mga marka ng estudyante ay may 25% na pagkalat batay sa kanilang average score. Yung average score nga nila ay yung 40. So, mas malaking porsyento equals mas hindi pantay ang performance ng mga estudyante. So, halimbawa dito is kung sa science ang average ay 50 at SD ay 5, maaring yung math magiging 25% or mas kalat ang scores, tas yung science ay 10% or mas pantay o mas consistent ang score. So dito naman sa next ay yun na nga yung CV equals 5 all over 18 times 100, kaya nakuha natin yung 0.277, kaya nakuha natin yung 28% kasi po ay ni-round off po natin. So, how is standard deviation applied in a normal distribution? So, yung standard deviation, ito yung itinuturing na pinakamahalagang sukatan ng pagkakaiba-iba o yung natawag nating variability ng mga datos. So, ginagamit ito upang tansyahin kung ilang porsyento ng mga datos ang malapit o kalapit sa mean o yung tatawag nating average sa loob ng 1, 2 o 3 standard deviation mula sa mean. So, hindi lamang ito ginagamit sa pagsusuri ng marka o evaluation, kundi pati na rin sa pananaliksik or sa English ay research upang masuri natin nga kung gaano kalawak o kakalat ang datos sa isang populasyon. So, dito halimbawa, sa isang klase, ang mean score ay 80 at ang standard deviation ay 5. Sa normal distribution, may mga tinatayang porsyento ng estudyanteng mauhulog sa bawat saklaw. So, unang one standard deviation, so nasa pagitan ng 75 to 85. So, halos 68% ng mga estudyante. Sa pangalawang standard deviation, nasa pagitan ng 70 to 90, halos 95% ng mga estudyante. Yung pangatlong standard naman natin ay nasa pagitan ng 65 hanggang 95, so halos 99.7% ng mga estudyante. So, sa normal distribution kasi, tinutulungan tayo nitong malaman kung ilang porsyento ng datos ang nasa loob o labas ng karaniwang hanay. So, kapag mas maliit ang SD, mas magkakalapit ang datos. Kapag mas malaki ang SD, mas kalat o mas iba-iba naman ang datos. The normal distribution, this is frequently used to compare scores. So, yun na nga sinasabi ko kanina, ito yung uri ng graph o distribution ng datos na madalas gamitin upang ikumpara nga natin yung mga marka o sukat o yung scores or measurement. So, kapag madami nga yung datos tungkol sa isang natural na katangian, gaya ng IQ, sa taas timbang, kita o marka sa pagsusulit, at iginuhit nito sa graph, lumalabas itong isang makinis na kurba na may hugis kampana, yung tatawag nating bell-shaped curve, or ito yung matatapik natin mamaya. So, ito yung karamihan sa mga tao o datos ay nasa gitna o yung tatawag nating mean, habang kaunti lamang ang napakataas o napakababa. So, yung sinasabi ko kaninang hugis, bell-shaped curve, ito yung madalas gamitin sa agham, edukasyon at pananaliksik. So, halimbawa dito yung isipin natin yung resulta ng isang pagsusulit sa klase kung ang mean ay 80. So, karamihan sa mga estudyante ay may marka malapit sa 80. So, iilan lang ang nakapababa. Halimbawa sa kanila ay yung 50 to 60 o napakataas. Halimbawa naman ang napakataas ay yung 95 to 100. So, kapag iginuhit sa graph, makikita mo ang gitna ay yung gitna ay mataas, so maraming estudyante, at ang mga dulo ay mababa, so kaunti lang ang sobrang taas o baba ng score, kaya ito'y hugis kampana.
So, ang next natin ay yung si Carl Friedrich Gauss, or also called as Gaussian distribution. So, ito yung tinatawag nating bell shape or yung normal curve. So, dito sa normal curve ay nagpapakita ng pamamahagi ng mga marka or scores sa isang normal distribution. So, ang area sa ilalim ng curve o yung bell shape, to sasabi ko ay ito yung kumakatawan sa bilang ng mga scores na nasa loob ng particular na standard deviation mula sa mean o yung average. So, ibig sabihin, ginagamit ang curve para ipakita kung ilang porsyento ng mga tao o datos ang malapit sa average. At kung ilan naman ang mas mataas o mas mababa kaysa dito. So, yung pinakagitnaan ng curve, kung makikita natin ay ayan yung kumakatawan sa mean o yung average scores. Tapos yung habang lumalayo ka sa gitna, mas kakaunti ang bilang ng mga score. So, halimbawa na lamang dito sa isang klase, may average score na 80 sa exam. So, yung 68% ng mga estudyante ay may score sa pagitan ng 75 at 85. Tapos, next ay yung 95% naman ng mga estudyante ay nasa pagitan ng 70 at 90. So, halos lahat ay 99.7% ay nasa pagitan ng 65 at 95. So, kapag, yun na nga, kapag iginuhit ito sa graph, makikita ang isang curve na parang kampana o bell. So, dito na mas mataas sa gitna o yung karaniwang marka at mababa sa mga dulo o kaya yung sobrang taas o sobrang baba ng kanilang marka. So, dito nga sa yung normal distribution, ang nagpasimuno or nagpasimula dito ay si Carl Friedrich Gauss. So, ito naman yung apat sa the normal distribution. Ang una ay the mean, median, and mode are all equal. So, bakit ba sinabing equal? So, ibig sabihin kasi sa normal distribution, ang gitna o yung mean na tatawag natin at yung pinakagitnang halaga o yung median at yung pinakamadalas lumabas ay yung mode ay magkapareho. Halimbawa na lang dito kung ang average, gitna at pinakakaraniwang score ay lahat 80, iyon ay matatawag nating equal or normal distribution. So, yung pangalawa is the curve is symmetrical. So, bakit nga ba sinabi? Kasi nga ibig sabihin, pantay ang hugis ng curve sa kaliwa at kanan ng mean. So, ang dami ng score sa kaliwa ng average ay katumbas ng dami sa kanan. So, halimbawa dito ay kung 10 estudyante ang mababa sa 80 at may 10 din naman na mas mataas sa 80, kaya sinabi natin na pantay. Pangatlo ay yung the curve changes from concave to convex and approaches the x-axis but never touches it. So, dito naman, ito naman yung ang curve ay malambot ang anyo o yung mabilis tumaas sa gitna tapos unti-unting bumababa. At lumalapit ito base sa baseline. So, yung tatawag nating x-axis. Ngunit hindi ito nahawakan. So, ibig sabihin dito sa pangatlo ay may mga extreme scores o yung mataas o mababa pero kakaunti nga lang. So, halos walang zero o perfectong score. Kumbaga, nasa gitna lamang siya. Yung pang-apat naman ay yung the total area under the curve is equal to 1. So, yung kabuong area sa ilalim ng curve ay katumbas ng 1 o yung 100% na pinagdi-divide natin kanina. So, ibig sabihin, kinakatawan nito ang buong populasyon ng datos. So, halimbawa dito, yung lahat ng estudyante sa isang klase ay kasama sa curve. So, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Next, the arca in the curve refers to the number of scores that fall within a specific standard deviation from the mean score. So, next naman dito, what are the standard score? Is the number of standard deviations by which the value of raw score is above or below the mean value of what is being observed or measured. Raw scores above the mean have positive standard scores, while those below the mean have negative standard scores. So,